Nagbabalik ang unang balita mga igan, isang barangay tanod sa San Fernando, Cebu, patay. Patapos aksidenteng tamaan ng bala ng baril ang kapwa niya tanod. Hindi naman maipaliwanag ng kanilang barangay chairman kung bakit may baril ang suspect, gayong bawal sa mga tanod ang magdala ng armas. May live report si Luan Rondina ng GMA Cebu. Luan. Yes, Igan, patay ang isang tanod sa bayan ng San Fernando dito sa Cebu matapos aksidenteng mabaril ng kanyang kasamaang isang tanod din. Rumisponde sa reklamo laban sa operasyon ng Caray Cruz sa Barangay Petalo noong Sabado ng gabi ang mga tanod sa barangay sa pangunguna ni Crescente Generale, 64 na taong gulang. Ayon sa mga nakasaksi, 5 beses nagpapatok ng dala niyang baril si Generale. Ngunit sa kasamang balad, tumalbog raw ang isang bala matapos sumama sa isang ilaw at tumama sa tiyan ng kanyang kasamahang si Alan Ladica. Naisugod naman sa kasamahan sa pribadong hospital, ngunit binawian ito ng buhay. Pero si Generale nagtagupa umano. Ang pamilya ng biktima hindi matanggap ang nangyari at umaasa na lang nasusuko si Generale. Laking pagtataka naman ng kapulisan kung bakit armado ng baril si Generale, gayong bawal magdala ng armas ang mga barangay tanod. Hindi naman alam ni Barangay Captain Joslito Pelemer kung saan nagmula ang baril ni Generale. Bagamat may nakaisyong baril sa kanilang barangay, kumpleto ito sa mga papeles. Wala namang access dito ang mga tanod. Iba rin daw ito sa kalibre 45 na siya raw ginamit ni Generale, base na rin sa basyon ng bala na nakuha mula sa crime scene. Kalit kayo na yung tagupak sa inyo? Kalit kayo na yung tagupak sa inyo? Kalit kayo, kaya nangapang dari pa man sa kalsada. Ngalto lagi, nalagi tawag sa suwaybayon kuno nga. So 5 nga sa bigsisig nga buto. Ang usa ni kay na may suga, pagpusil niya dito kay go siyang tanod. So diri na igo sa lower abdomen. So posible nga naigong pantog mo na nga namatay siya dayon. Igan, gusto raw munang intayin ng pamunuan ng Barangay Petalo ang resulta ng investigasyon at ng otopsiya bago tumbuking suspect si Generale. Pinapangako naman nila na tutulong sila sa investigasyon at tutulong sa paghahanap kay Generale. Igan? Maraming salamat, Luan Rondina. Nagulat po live mula sa Cebu. Isang nakaw naman ng motorsiklo na ibalik sa tunay na may-ari matapos ma-recover ng mga otoridad sa Maynila. Patuloy namang inaalam ng Anti-Crime Division ng MPD ang mga na may-ari ng ilang panghininalang nakaw na sakyan na nasa kanilang pangangalaga. Narito ang report ni Haji Rieta. Mag-iisang linggo na dito sa Anti-Carnapping Division ng Manila Police District ang motorsiklong ito na may plakang IZ9421. Ayon sa pulisya, nakita nilang abandonado ito malapit sa Bonifacio Shrine sa Maynila noong June 22. Isang araw matapos itong may report na nawawala. Nag-ocular inspection kami, yung nakita mayroong motor dito. Tapos parang kaduda-duda, pat na sira yung kuan. Sinubukan namin umandar na kahit walang susi, na ibang susi ang ginamit. Sa pagsisiyasat ng mga pulis, lumabas na si Danilo Villanueva ng Antipolo City ang may-ari nito base sa records ng LTO. Sa imbitasyon ng mga pulis, pumunta si Villanueva kasama ang kapatid na si Evangeline upang tukuyin ang nawawalang motor. At pagdating sa presinto, agad na kumpirma ng magkapatid na ito nga ang kanilang nawawalang motorsiklo. So nung bumalik po ako ng 2:45, wala na po yung motor ko kasi malayo pa lang po, aninag ko na kung nandun yung motor ko. Kaya nung hanggang sa papalapit po ako dun sa area ng pinagparkingan ko dun sa motor ko, wala na po siya. Mangiyak-iyak si Evangeline at laking pasalamat ng dalawa dahil naibalik na sa kanila ang motorsiklo. Bagamat naibalik ang motor kina Danilo, may ilan pang mga hinihinalang nakaw na sakyan ang nasa pangangalaga ng Anti-Crime Division ng MPD. Tulad ng mga motorsiklong ito na inabandonan na rin. At ang pulang kotse na ito na may plakang XJX519. Ayon sa pulisya, patuloy pa rin daw ang kanilang ginagawang pagsisiyasat sa mga sasakyan. At kung sino man daw ang nakakalam sa mga tunay na may-ari ng mga sasakyan,
tumawag lang sa numerong 523-7352. Para sa unang balita, Haji Rieta, reporting. Ilang lugar sa Missouri sa Amerika nalubog sa baha matapos salantahin ng bagyo. Matinding perwisyo tuloy ang inabot ng mga motorista na na-stranded dahil sa flash flood. Kaya tangkilan, napilitan na lamang iwanan ang kanilang sasakyan at lumusong sa baha. Nabuwal din ang ilang puno at linya ng kuryente. Mabilis ding nilamon ng baha ang ilang bahay at lansangan. Inaasahang abutin ng ilang araw upang maibalik sa ayos ang mga nasalantang lugar. Pagsabog ng bomba sa Pakistan, di bababa sa 4 na pulis sugatan. Batay po sa inisyal na investigasyon, isang bomba na nakatanim sa isang motorsiklo ang biglang sumabog sa labas ng isang police station sa lungsod ng Multan. Sa lakas ng pagsabog, nagiba ang isang dingding ng gusali. Agad namang ginamot ang mga sugatang pulis. Nangyari ang pag-atake sa gitna ng paghihiganti ng mga militante sa pagkamatay ni terrorist leader Osama Bin Laden. Daan-daang skateboarders nakilahok sa First Manila Go Skateboarding Day. Sa ganitong paraan, umaasa silang mas makikilala ang sports na skateboarding o sport na skateboarding dito sa ating bansa. Narito ang report ni Maria Osente. Mula Liwasang Bonifacio, patungong Rojas Boulevard, hanggang dito sa Rojas Salayman sa Maynila. Daan-daang mga skateboarders ang nagpasiklaban kahapon sa First Manila Go Skateboarding Day sa bansa. Ayon sa isa sa mga organizers, hindi daw maitatago ang galing ng mga Pinoy pagdating sa sport na ito. Hindi na raw kasi extreme sport ang skateboarding, kundi paraan na rin daw ito ng ehersisyo at transportasyon. It's just people haven't really been introduced to it enough. And they assume that you have to jump downstairs to be a skateboarder. That's not true. Skateboarding is about pushing down the street. That's that simple. Pero paalala ng mga profesional, kailangan kumpleto sa mga protective gears para iwas disgrasya. Kaya ang magkaibigan na Kat Funa at Megan Diaz, enjoy din sa pag-skateboarding. Safety gears muna before yan. Tapos yung space dapat maayos para hindi prone sa injury ganyan. Well, I think this is like a full exercise. It's really healthy, and we get to do a lot. And at the same time, we have fun at the same time, so it's really cool. Umaasa ang mga skateboarding enthusiast na lalong pang mapapalawak ang skateboarding sa bansa. Mas ligtas din daw kasi para sa kanila ang mag-skate kung may ilalaan na lugar para sila ay makapag-ensayo. Para sa unang balita, Maria Ausente reporting. Showbiz, balita na tayo at iniluwan Luan. Thanks, Igan. Pinoy fan si Michael Jackson nakiisa sa MJ World Cry bilang paggunita sa ikalawang anibersaryo ng pagkamatay ng King of Pop. Ipagpapatuloy din daw ng mga tagahanga ni MJ ang advocacy sa charity work na sinimula ng kanilang idolo. Narito ang report ni Kata Tibayan. Sa bihis at dance moves pa lang, hindi maitatanggi na idolo ng 8-year-old na si Waldo Perfecto si Michael Jackson. Sobrang galing niya po kasi, tapos ang bibilis po ng tapos ang ganda po ng mga kanta niya po. Ipinagmalaki naman ni Liz Mamukod ang kanyang The Michael Jackson Opus, isang rare book collection na nagkahalaga na mahigit 15,000 pesos. Ayon kay Liz, iilan lang daw sila na meron nito sa Pilipinas. I did my best to achieve to acquire it kasi nga parang siya yung ultimate na yung life story ni Michael Jackson. Si Faye Parel naman, bit-bit ang mga naisalbang MJ collection mula sa Bagyong Ondoy. Yung mom ko nag-text siya sa akin na super taas na ng water. Tapos unang-una binalik, nandun na sila sa mataas na place eh. Tapos after nun, bumalik sila para naalala niya yung Michael Jackson collections ko. So sinave niya lahat yun, kasama yung dad ko. Ilan lamang sila sa grupong Michael Jackson Fans Club of the Philippines na nakiisa sa paggunita sa ikalawang death anniversary ng King of Pop noong Sabado. Tinaguri ang MJ World Cry, isa itong worldwide event para alalahanin ang kanilang idolo. Sa ginanap na candle lighting ceremony, ikinuwento ng mga dumalo kung paano nagsilbing inspirasyon sa kanila ang King of Pop. Maliban sa mga hit na musika, mga advokasiyang pangkalikasan at charity works ang itinaguyod ni Michael. Ipagpapatuloy daw nila ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga orphanages at charitable institutions. This is a simultaneous worldwide candlelit
ceremony that we held every year during the death anniversary of Michael Jackson, to remember the man and to remember his humanitarian actions. Target ngayon ng mga fans ni Michael na makaipon ng 1 million fans mula sa iba't ibang parte ng mundo upang mabuo ang isang Michael Jackson tribute portrait. Para sa unang balita, Katatibayan reporting. May chika pa ako mamaya, kaya dyan lang po kayo. Balik muna tayo kay Rhea. Salamat, Luan. Tumanggap po ng Medallion of Honor si GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon bilang isa sa 10 outstanding Manilans sa pagdiriwang ng ika-400 at 40 anibersaryo ng lungsod ng Maynila. Malaking karangalan daw para kay Attorney Gozon ang naging pagkilala, lalo pat mula ito sa kabisera ng bansa na itinuturing na sentro ng edukasyon at kultura. Pinarangalan din bilang natatanging Manileño sina Father Jose Arcilla, PNP Chief Director General Raul Bacazo, Miguel Belmonte, Retired Associate Justice Conchita Capio Morales at Justice Andres Reyes Jr. Kinilala rin bilang outstanding Manilan sina Andrew Tan, Ambassador Bienvenido Tantoco Sr., Emilio Yap III at Cristina Lim Yuson. 1980 pa nang simulan ang taunang paggawad ng karangalan ng lungsod. Ito isang malaking karangalan. Dahil bihira naman ang binibigyan ng award na ganito. Alam mo naman, maraming mga Manileños. So, isang napakalaking karangalan. Makibalita naman tayo sa lagay ng trapiko mula kay Lavan Juver. Love? Maraming salamat, Igan, mga kapuso. Ito na po ang ating daloy ng trapiko ngayong umaga ito ng Lunes na napakaraming estudyante naglalakad ngayon dito sa may area ng Recto. At makikita ho natin ngayon at medyo makikita ho natin ngayon, mga kapuso, ang sasakyan po yan ay patungo ng Divisoria area. Medyo may konting pagbagal ng nararanasan po yung mga patungo po ng Divisoria area. Yung mga papalabas naman po ng Recto, mga kapuso, may pila na rin pong nararanasan ngayong umagang ito ng rush hour. Ang kahabaan naman po ng Legarda, ganun din, yung pong kaliwang bahagi kaliwang bahagi, patungo naman po ng Recto or patungo rin po ng Quiapo area, ay nagkakaroon na rin po ng napakahabang pila ngayong umagang ito. Ang Mindiola naman ay napakaluwag pa rin po ng magkabilang lane. Sa may EDSA Balintawak via GMA traffic system, ay kita natin ang kaliwang bahagi, patungo po yan ng monumento na tuloy-tuloy pa rin. Ang kanang bahagi naman po patungo ng EDSA Cubao ay walang problema. Sa may EDSA Ortigas, mga kapuso, yung ibabang bahaging flyover patungo ng Makati area, may konting pagbagal na rin pong nararanasan. At yung mga umaakit na naman pong sasakyan patungo ng Pasig area, wala rin hong problema. Ang kanang bahaging lane patungo po ng norte at patungo ng monumento ay wala rin hong problema para sa ating mga motorista. May pila naman pong nararanasan itong mga sasakyan sa may EDSA Kamuning flyover sa kanang bahaging lane. Yan ho ay patungo ng Makati and South area hanggang ground level po. Ang haba ng pila na yan patungo po sa may EDSA Cubao. Nahirap na pong makalusot patungo ng South area. Ang kaliwa patungo ng norte, wala hong problema. Ayan, plano ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA na gawing 60 km/h ang speed limit sa Osmeña Highway at Rojas Boulevard para rin daw po mabawasan ang bilang ng aksidente sa lugar. Ayon din po sa MMDA, mababawasan at maiiwasan ang aksidente kapag ito ay nasunod at naimplementa. Plano ring isulong ang paglalagay ng closed circuit television or CCTV sa lugar at inaasahang gagawin itong lahat sa July. At yan po muna ang aking update sa ating mga kasadahan at katratikan sa Metro Manila. May coding tayo, mga kapuso. Mga plaka nagtatapos sa numbers 1 and 2. Ako pa rin po yung nag-isang Reyna na Kalsada. Laban niyo, Mayor. Malaman doon na Nebra. Fine. Balik sa'yo, Igan. At ang hirit namin mamaya, pagsabog sa Isabela City, Basilan, 2 patay, 15 ang sugatan. At concert film ni Lady Gaga posibleng manominate sa Emmys. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.